Muling binigyang buhay ang sining ng pagtula sa ginanap na open mic poetry reading sa isang venue sa Kamuning, Quezon City na pinamagatang Pan de Panitikan. Ayon sa may-ari ng establishmento na si Wilson Lee Flores, layunin ng programa na muling pasiglahin ang interes ng publiko lalo na ng kabataan sa spoken word poetry, isang anyo ng sining na unti-unting naisantabi sa paglipas ng panahon. Idinaos ang unang edisyon nito noong Abril 17 kung saan dumalo ang mga makata at poetry enthusiasts. Kabilang sa mga nagbahagi ng kanilang likha ay ang kolumnistang si Nestor Cuartero at award-winning actor at singer na si Cesar Montano. Nagbahagi si Cuartero ng dalawang bagong tula na tumatalakay sa buhay at pagtanda, habang inilahad naman ni Montano ang kaniyang piyesang Kalayaan na sumasalamin sa mga hindi nakikitang limitasyon na inilalagay ng tao sa sarili. Sa kaniyang mensahe, binigyang diin ni Montano na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Ibinahagi rin niya na ang kaniyang pagiging malalim at mapagnilay ay nag-ugat sa kaniyang pagpapalaki. Ang problema natin, but you cannot solve it. The problem is we cannot solve it. We have to pray. We have to pray. And there is one mighty God who listens and who loves us. And namahal sa atin. So yun po ang aking tula sa araw na ito. Sa kasalukuyan, mas pinili na umano ni Montano ang pagsusulat kaysa sa paggawa ng mga proyekto sa telebisyon. Kabilang sa kanyang tinututukan ay isang musical na nakasentro sa buhay ni Jose Rizal, kung saan gagampanan niya ang papel ng kapatid nitong si Pasiano Rizal. Layunin din ng nasabing musical na ipakita ang ibang aspeto ng buhay ni Rizal, kabilang ang kanyang karanasan sa Japan at ugnayan kay Osei-san at inaasahang maipipitch sa Hollywood. Samantala, positibo ang pagtanggap ni Montano sa Pan de Panitikan at naniniwala siyang mahalaga ang mga ganitong inisyatiba upang mahikayat ang kabataan na mas pahalagahan ang sining ng panitikan kaysa sa labis na paggamit ng social media. Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, unti-unting muling nabibigyan ng tinig ang pagtula, isang berso, isang kwento, at isang entablado sa bawat pagkakataon.